Magandang araw mga batang mag-aaral, ako si Teacher Len, ang tagapagdaloy ng Aralin. At ito ang Araling Panlipunan 5. Dahil sa AP, ang nakaraan ay karugtong ng kinabukasan. Sa AP, mas pinabongga, mas pinasaya, at samahan ninyo ako muli sa pagpatuloy ng ating aralin. Simulan ang ating talakayan ngayon, ipapaliwanag ko muna ang layunin ng ating talakayan ngayon. Ito ang... Okay class, please sit down. At before you sit down, pick up some pieces of paper. And who is your secretary? Secretary, please check the attendance. Who is absent for today? So wala. So let's have 3 claps for everyone. 1, 2, 3. Very good. But before we start, bago natin simulan ang ating talakayan ngayon, may rules and regulation ako na inihanda para sa inyo. Classroom rules natin. Una is rule number 1, set properly. Rule number 2, raise your hand before you talk. Bawal mag talk pag nagklase si teacher. Rule number 2, listen to the teacher. And rule number 4, respect each other. Understand? Ang ating topic for today is mga pagbabagong kultural sa pamahalaang kolonyal. Una nating italakay is ang mga pagbabagong politika sa kolonyalismong Espanyol. Sa pamahalaang sentral, pinakamataas na pamahalaan. Ito ang pinakamataas na pamahalaan sa Pilipinas na pinagmumunuan ng isang gobernador general. Mayroon lamang ang dalawang sangay ng pamahalaan ang Pilipinas noong panahong ito, ang ehekutibo at ihudisyal. Sa pamahalaang lokal naman, ito ay nahati sa panlalawigan, panglunsod, pambayan at pambarangay. At sa pamahalaang panlalawigan, maliit na unit politikal na binubuo ng angkalya o napayapang lalawigan na pinagmumunuan ng alkalde, mayor at korehimento o mga hindi pa napapayagang militar zone na pinamumunuan ng korehidor. Karaniwan, ang mga korehidor ay mga opisyal ng military na tumutugis sa mga taong hindi sang-ayon sa pamamahala ng mga Espanyol sa lugar. Sa pamahalaang panlunsod naman, nahati sa iba't ibang syudad o mga pueblong binubuo ng malaking populasyon, kung kaya't higit na naging nakakapangyarihan. Pinangangisiwaan ito ng konsiho o ayumento o kabildo sa pamumuno ng alkalde. At sa pamahalaang pambayan, ang mga lalawigan ay nahati sa mas maliit na unit politikal na tinatawag na pueblo o bayan, pinamumunuan ng gobernadorsilyo. Sa pamahalaang pambarangay, ang barangay ay ang pinakamaliit na unit. Alam natin na ang pinakamaliit na unit talaga ang barangay. Sa pamahalaang lokal na pinamumunuan ng kabisa di barangay. Ang gobernador naman, gobernador general, ang kinatawan ng hari ng Spain na pinakamataas na pinuno ng pamahalang sentral na nakapagtalaga sa Pilipinas. Then residensya, isang hukumang tagapagsiyasat sa mga gawain ng gobernador general sa pagtatapos ng kaniyang panunungkulan. Next is bisita. Ang bisita is ang pagpapadala ng hari ng Spain ng bisitador general sa kolonyang walang abiso upang imbestigahan ang pamamahala ng mga opisyal. Naintindihan, class? Okay. Next is tatalakayin natin ang patakarang ekonomiko or tributo. So, una is pagbubuwis, pagbayad ng pamahalaan ng kaukulang salapi o produkto. Naging pundo sa paggawa ng mga infrastruktura. Sa sunod is ang bandala. Sa pilitang pagbili ng pamahalaan ng ani ng mga magsasaka, may takdang dami ng produkto ang dapat ipagbili sa pamahalaan. Hindi na bayaran ang mga magsasaka. So, polo is servisyo.
Sa pilitang pinagtatrabaho ang kalalakihan na may edad na 16 hanggang 60 taong gulang. At ito naman is ang Kalakalang Galyon. Sa Kalakalan, sa pagitan ng Maynila at Acapulco, maraming produkto ang dumagsa sa Pilipinas. Karaniwang mga Espanyol ang nakinabang sa Kalakalan. Suluoy jud kayo ang Pilipino sa una class pagdating ng mga Espanyol. So, next is monopolyo na sa tabako. Programa ni Jose Basco. Pinangangasiwaan ng pamahalaan ang pagtatanim ng tabako. Sa pilitang pinagtanim ang mga Pilipino, kumita ng malaki ang pamahalaan, ngunit naghirap ang mga magsasaka. So sa una nagtanim ang mga Pilipino ng mga palay, pero pinatanggal ng mga Espanyol, at ang ipinatanim ng mga Espanyol sa mga Pilipino is ang tabako. Pero ginapalit lang sa gobyerno, pero maliit lang ang kanang pinagbibili. Maliit lang ang kanang presyo sa pag magpalit ka pag magbaligya ka sa imuhang produkto sa pamahalaan. Next is Real Compañía de Pilipinas. Ito yung tuwing pakikipakalakalan sa Spain, China at India. Next is pagtatag ng mga bangko. Itinatag ang Obras Pias Montepiedad y Caja de Ahorros at Bangko Espanyol de Isabel II. So pagdating ng mga Espanyol, dito na nagpatayo sila ng mga bangko. Sila ang unang nagpatayo ng mga malaking bangko. Ito yung pictures. Next is konsepto ng mga Espanyol noon sa pamahala. Una is reduction. Ito ay patakarang sa pilitang paglipat ng tirahan ng mga katutubong Pilipino sa mga kabayanan na ipinaglabas ni Haring Philip II noong Abril 1594. Next is ang doktrina Kristiyana. Inilimbag ito noong 1583 at ang unang aklat sa Pilipinas na naglalaman, ito yung unang aklat ng Pilipinas na naglalaman ng mga dasal, isinusulat sa Spanish at may kasamang pagsasalin nito sa wikang Tagalog na para lamang sa mga frailing Espanyol. Susunod is paaralang pamparokya. Nagpatayo din sila ng mga paaralang pamparokya na nagagamit natin hanggang ngayon. Ito ay unang paaralang itinayo sa Pilipinas at nagtuturo ng mga asignaturang tulad ng Spanish, rehiyon, pagsulat, pagbasa, aritmika, musika, sining, at mga kasanayang pangkabuhayan. Next is bahay na bato. Uri ng tirahan na malaki at matibay at pinakilala ng mga Espanyol na kalimitang may una at ikalawang palapag. So next is panuelo. Ang panuelo, ito yung ginagamit ng mga kababaihan noon. Na gamit nato sa una. Ito ay malaking panyo na pinapatong sa balikat bilang palamuti sa katawan. Next is istilong Antillan. Ang istilong ito ay pinagsamang impluwensyang arkitektura Byzantine, Baroque, Gothic at Moro, at ito ay buhat sa Antilles, Central America. Kami talagang nabago ang mga Espanyol sa panahon ng kanilang pananakop noon dito sa Pilipinas. Hindi lamang sa pagbabagong pangpolitika, pang-ekonomiya at pangkultura na i-impluwensya din ang mga Pilipino sa pananamit, kaugaliang pangrehiyon, sa musika, sa mga sayaw, at mga pagdiriwang, at pati na rin sa pagkain, mga inumin, mga libangan katulad ng loterya, sabog, karira ng kabayo, at iba pa. At meron naman silang magandang naidulot sa atin noon. Isa na rito ay ang wika at pagsulat. Sa sistema ng wika at pagsulat, natuto ang mga Pilipino at sila din ang nagpatayo ng mga paaralan katulad ng University ng Santo Tomas, at meron din mga
Meron ding kolehiyo ng pambabae at kalalakihan na kanilang itinayo noon sa mga pinatayo ng mga Espanyol. So meron pa ba kayong mga katanungan? If wala na is bumuo kayo ng 5 pangkat at sa isang pangkat merong 5 miyembro. Natapos na ang bawat grupo sa ating gawain. Ngayon, palakpakan ninyo ang inyong sarili ng 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. I hope marami kayong natutunan sa ating aralin ngayon at ipagpatuloy natin sa susunod na pagkikita natin. So, thank you sa inyong participation at pwede na kayong lumabas.